Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pagkibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Ang pangunguna po sa aking pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pahota, katuwang na rektor ng Elsa Shrine. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain si Jesus ang dakilang Samaritano at tagapagligtas. Ang kanyang biyaya ay sumayin lahat. At sumayo rin. Habang naghahanda tayo para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, lalo na ang hindi pagmamahal sa ating kapwa. Para sa mga pagkakataong itinuring natin ang ating kapwa, iyon lamang nagmamahal sa atin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong nagkulang kami magpatunay sa aming pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagkakawag-gawa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming mga pagkukulang, nalakipan ang aming buhay panalangin ng katarungan at pagbibigay sa mga nangangailangan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
aming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang saluran sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapakatawanan ka na sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso at kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumunod tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo at pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako'y sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay linapin. Lumunod tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako at mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko, pasasalamatan. Lumunod tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito, yung mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Lumunod tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion, kanyang ililigtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Magmamana nito'y iyong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang duoy, titira. Lumunod tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha
sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal. Buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, tumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko ang sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayod ka, gawin din, gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesus Kristo. Sa aking pong paghahanda para sa aking reflection, sharing ng isang homilia, kadalasan ay pumipili ako ng isang larawan upang mas lalo kong matiinan at pansin kung ano ang tinutukoy ng ating ebanghelyo. Babasahin ko yung para sa susunod na linggo
At sa buong linggo ay aking pipiliting magkaroon ng larawan ang aking ebanghelyo. Ang aking homilia. Sa kagabi, kami ay ako po ay naanyayahan pagdiwang ng isang funeral mass para sa isang lalaking namatay, 26 anyos, 26 years old. Napag-alaman ko doon sa kaanak na ang kanyang nakababata, pusong kapatid, ay namatay 4 na taon pa lamang ang nakalilipas. Cancer din. So, noong Biyernes, medyo tayo po ay puyat galing sa Veritas na program. Tapos kahapon ng umaga, alas 7, kami ay nagtungo sa Bulacan sa isang kompromiso. At alas 7 na ng gabi na makabalik ako kagabi. At susubuin na ako ng mga 7:30 para doon sa funeral mass. Kaya aminin ko, hindi ganoon pa yung aking paghahanda, lubos na paghahanda para sa aking homilia. Bago pagdating namin doon sa bahay, mayroong isang Christian service dahil nag-aral yung tao sa isang Christian school, doon siya ay high school. Kaya meron doon prayer service. At after ng prayer service, pinagsalita yung nanay. At habang nagkikwento yung nanay, nagkaroon ng larawan yung aking homilia. Napag-alaman ko kay itong kanyang anak na pinutol ang kanyang kanang kamay, mga 1 taon at kalahati na nakalipas, ay isang araw nakita ng nanay sa kwarto ng kanyang anak, mayroong isang kaibigan na pag-alaman niya na yung kaibigan ng kanyang anak ay 3 araw na naroon na sa kwarto. Inaalagaan, hindi sinabi sa kanya. Naroon din ang iba niyang kaibigan dahil dinadala ng pagkain at mga gamot. Doon sa kanyang paglalahad, nakita ko doon sa batang iyon ang tunay na larawan ng isang Samaritano. Hindi niya pinagkait sa kanyang mga kapwa ang kanyang tulong kahit na mapagalitan pa siya ng kanyang ina. Isang taong may karamdaman, putol ang kanyang kanang kamay dahil sa sakit ng kanser, pero nakuha pa rin niya tumulong din sa kanyang kapwa. Isang storya rin na nais kong ibahagi, kwento na nabasa ko sa aklat ni Father William Go. Doon daw sa bayan ng Rhodesia sa Africa, nung bata pa ito si Peter Donovan, ay ang kanyang mga pamilya, ang kanyang kaanak, ay nagpunta doon sa Rhodesia dahil parehong doktor ang kanyang mga magulang. At araw-araw, itong si Peter, mga 11 years old siya at that time, ay tumutulong sa kanyang mga magulang para bigyan ng vaccination yung mga tao. Doon sa mga tao, sa adults, bibigyan ng bakuna dito sa kanilang braso. Yung mga anak ay inilalagay yung inoculation sa sugar cube. At ito ay binibigay sa mga bata dahil hindi pa nila kayang tanggapin ang bakuna. Kaya ilang taon din nagawa ito ni Peter. Pero noong 1980s, kailangan nang bumalik ng kanyang, 70s, kailangan nang bumalik ng kanyang pamilya sa England, kung saan sila doon ay katutubo. Pero nung siya na inadon, siya ay nag-aral, naging journalist, noong 1986, doon sa kanyang pinag-lilingkurang newspaper, pinadala siya ng editor niya sa isang bayan sa Africa, sa Mozambique. No? Pero doon kaguluhan, may away, at natakip siya ng kaaway. Kaya nadinala siya doon sa general at galit na galit sa kanya. Bakit tumutulong doon sa kanilang kaaway na tribo? At nang nabanggit niya ang kanyang apelido, biglang nag-iba yung mukha at yung pananalita ng general. Nang pinakita niya, nilising yung kanyang suot na t-shirt, pinakita niya nandun yung marka ng kanyang bakuna. Ang nanay mo ang nagbigay sa akin ng bakuna ito. Pero nung maliit pa ako, tumanggap ako sa iyo mismo, sa iyong mga kamay, ng isang sugar cube para daw sa inoculation at vaccination. Mga kapatid, larawan ng mga taong tumutulong na hindi nanghuhusga ng kanilang kapwa. Sino man sila. Tayo sa ating buhay
maaaring pumipili lamang tayo kung sino ang ating binibigyan ng tulong. Namimili tayo kung sino lang ang ating kapwa na magbibigay, mapagbabahaginan natin ng ating kayamanan, talino, kakayahan, o ng ating panahon. Tinanong ni Jesus, ay nagtanong kay Jesus ng isang skriba, sino ba ang aking kapwa? Dahil hindi niya masabi yung salitang Samaritano, dahil narito po yung kagugulat natin, no? Mabuting Samaritano, para na magkasalungat ng mga salita. Dahil para sa mga Hudyo, ang mga Samaritano ay kaaway, hindi mabubuting tao. Pero bakit dito tinawag na mabuting Samaritano? Kaya para sa mga Hudyo, kaaway ang turing nila sa mga ito. Hindi ito ang kanilang kapwa. They do not consider the Samaritans as their neighbor. Sino sa kanila ang kanilang kapwa? Yun lamang kanilang mga kababayan din. Yung mga kapwa, Israelita lamang nila ang kanilang kapwa. Pero yung hindi nila kauri, hindi nila kalahi, hindi nila tinuturing na kapwa. At ganito rin ang sinasabi sa atin ni Jesus sa ating buhay paglalakbay. Ganito rin ba ang ating pakikitungo sa lahat ng tao? O namimili lamang tayo kung sino ang ating paghahandugan ng ating tulong? Kung sino lamang ang ituturing nating mga kaibigan at kapwa sa ating paglalakbay? Ganito ang mga maituturing natin na dahilan kung bakit hindi tumulong yung dalawang nauna. Una, yung pari, nakakahiya, saserdote pa naman ng templo. Ganito ang mga explanations kung bakit hindi sila tumulong. Sabi ng isang scholar, baka daw dahil ang mga pari, pag humawak ng patay, sila ay ma-contaminate, mahahawa sila sa dumi ng namatay at hindi na sila makagagawa ng kanilang mga rituals para doon sa templo. At ang sabi naman ng isa, yung ikalawa daw na tao, yung Levita, kaya hindi rin siya tumulong dahil malayo pa lamang siya. Nakita niya yung isa, yung nauna sa kanya na hindi tumulong, kaya hindi na rin siya tumulong. At ganito ang tinanong. Nung sinabi ni Jesus, sino ang tunay na nakipagkapwa-tao? Hindi man sabi ng Israelita ang taguriang Samaritano, kaya ang sagot niya, yung kung nagpakita ng habag. At ganoon ang sinabi ni Jesus, ito rin ang gawin mo sa lahat ng iyong kapwa. Sinasabi ko sa atin na kung minsan magtatanong tayo, who are the good and who are the bad people? Sometimes the bad people do the right things and the good people do the wrong things. Siguro kailangan natin baguhin ang ating definition kung sino ba talaga ang mabuti at kung sino ba talaga ang masama. Meron na po tayo mga prejudices, mga biases. Sasabihin natin, pagkagaling dyan sa kanyang lalawigan, dyan sa kanyang bayan, mayayapang ang mga tao dyan. Pag dito galing sa ganitong lugar, ganitong probinsya, ganitong klase ang mga tao niya. Meron na tayong preconceived ideas of who people are. Kaya bago pa tayo magkaroon ng pagkakataong tumulong, ay hindi na natin talaga tutulungan dahil alam na natin para sa ating palagay kung anong uri ang mga tao ito. Ang katanungan po, sino ang aking kapwa? Who is my neighbor? It will be best answered by the question, how do I become a neighbor? Paano ako magiging kapwa para sa ibang tao? Ipinakita ni Jesus sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay na siya ang tunay na mabuting Samaritano. Tayo po yung mga nakahandusay sa kalye sa ating buhay na sa pamamagitan na naging biktima tayo ng ating mga kasalanan. Walang tumutulong sa atin, walang pumapansin sa atin. Pero mayroong isang Diyos na nagbigay ng awa at habag. At ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Naging kapwa at mabuting Samaritano si Jesus dahil ipinakita niya ang kanyang pag-ibig. Amen. Bilang isang pamilya, sama-sama po natin sa bibig. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang
mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, itinako sa krus, namatay ng libing, nangako sa pinagoroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, nalululok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magkaroon ng maririto ang hukom sa mga bubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Marami sa mundo ang mga taong mararahas na nagsasamantala sa mahihinat walang panlaban. Marami rin ang mga taong walang pakialam sa karahasan laban sa mga nabibiktima. Idalangin natin sa Panginoon ang biyayang maging tunay na Kristiyano sa ating magulong manhid na lipunan. Sama-sama tayong manalangin. Jesus, gawin mo kaming mahabagin tulad mo. Jesus, gawin mo kaming mahabagin tulad mo. Para sa simbahang panglahat, nawa, siya'y matulad sa mabuting Samaritano sa ating panahon, tumutulong at naaawa sa lahat ng bumabagabag sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Jesus, gawin mo kaming mahabagin. Tulad mo. Para sa ating mga pinunong espiritual, nawa, turuan nila ang mga mananampalataya sa likat sa gawa upang higit na itampok ang masiglang pagkalinga sa mga nagdurusat na kailangan kaysa sa mga gawaing pandelusyon. Manalangin tayo. Jesus, gawin mo kaming mahabagin tulad mo. Para sa lahat ng nasa paglilingkod, panggagamot, nawa, tulad ng mabuting Samaritano, bukas palad at mahabagin nilang pangalagaan ng kanilang mga pasyente. Manalangin tayo. Jesus, gawin mo kaming mahabagin tulad mo. Para sa mga taong naghihimaan o nag-iingitan, nawa, alalahanin nilang tayong lahat ay mga anak ng parehong Ama at mga kapatid ni Jesucristo. Manalangin tayo. Jesus, gawin mo kaming mahabagin tulad mo. Para sa lahat ng nahihirapan sa pagtanggap sa kanilang mga kinamumuhiang kapwa, nawa, ang turo at halimbawa ni Jesus ay maging inspirasyon at pagpasigla sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, gawin mo kaming mahabagin tulad mo. Tahimik natin idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Jesus, gawin mo kaming mahabagin tulad mo. Panginoong Jesus, ikaw ang dakilang mabuting Samaritano, kumalinga sa makasalanang sangkatauhan, biktima ng demonyo. Kahabagan mo kaming lahat at gawin kami kasangkapan ng iyong mahabaging pamamahal. Ikaw na nabubuhay at nag-aari ng walang hanggan. Amen.
ating pag-aahalin ay kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya ang karalaran sa ating kapakinabangan at sa buong sabihan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasakong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. para na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayang mo may tunay na pag-ibig na tulad na natatangi sa pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang mali ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin, ng aming winangsi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Luis Antonio naming Obispo at ng Tanang Kapayán. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pahindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, sama-sama tayong dumulog sa Ama. Sa
masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan niya sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpapigay sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay babalik na ako.
Magsiguro po ang lahat at ating kasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasa sa kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin, bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maitalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingiba po ang pagkakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karamihan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kalwalhatian. Pahintulutan ninyo kaming maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, Manalangin mo. magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo rin. Magsiyo po kayo at idalangin ang pagpapala ng Diyos. Iligtas nawa kayo ng Diyos sa lahat ng sama at itulot niyang isa-isip ninyo tuwina ang kanyang mapagligtas na karunungan. Amen. Tibayan nawa ng mga patunay ng kanyang pagmamahal ang inyong pananampalataya upang magpunyagi kayo sa mabuting gawa. Amen. Gabayan niya nawa kayo tungo sa Kanya at turuang matuntun sa pagkakawang-gawa at kapayapaan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyak, magbuti sa pagmamahal ng dakilang panlilikha. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyak, magbuti sa pagmamahal ng dakilang panlilikha. Sa pag-ibig, sa pag-asa, sa ligaya at hikaya. Sige, ingat po kayo. Ilang buwan na? Magtuto pa lang. 26. Normal. Normal. Sa pagmamahal ng dakilang panlilikha.